Ilang linggo na pong bulong-bulungan yung usaping impeachment laban daw kay VP Sara Duterte. Mismong si VP Sara sinasabing ang pag-isa sa kanya ng mga congressmen sa budget hearing ay senyales ng paparating na impeachment complaint. Yung mga budget hearings daw ay parang practice or trial run na para sa napipintong impeachment laban sa kanya. Balikan lamang po natin ang impeachment process, kung ano ito at kung paano ito umaandar. Ang pinakaproseso po ng impeachment ay ang pagpapatanggal ng isang mataas na opisyal ng bansa sa pamamagitan ng boto ng Kongreso at ng Senado. Karaniwan po, ang target ito ay inaakusahan ng mga seryosong krimen. Marami nga lang ang nalilito sa katagang impeachment. Kung tutusin kasi, pag sinabi pong impeachment, ito lamang po ang panimulang proseso sa mababang kapulungan. Ito po ay katumbas pa lamang ng indictment o yung formal na pag-aproba pa lamang ng mga reklamo ng Kongreso. Kung makalusot po dyan, ang susunod ay ang impeachment trial sa Senado. Kung ihahambing po natin sa regular na korte, ang impeachment ng Kongreso ay katumbas ng pagsasampa ng kaso ng piskal matapos makahanap ng probable cause. Ang trial naman sa Senado para yang pagbista na sa hukuman. Sa madaling sabi, ang isang opisyal ay maaaring ma-impeach o makasuhan ng Kongreso. Pero maaaring namang hindi siya ma-convict ng Senado. May mga kaso na po niyan, gaya po ni Pangulong Joseph Estrada at ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Na-impeach po sila ng Kongreso pero hindi po natuloy ang kanilang impeachment trial sa Senado sa iba't ibang dahilan. Iisa pa lamang po ang impeachment process na talagang natapos at nagresulta sa pagkakatanggal ng isang opisyal. Yan po ang kaso ni Chief Justice Renato Corona noong taong 2011. Ito po ang lista ng mga maaaring ma-impeach ayon po sa Article 11, Section 2 ng ating 1987 Constitution. At ito naman po ang lista ng mga impeachable offenses ayon po sa Constitution. Ang impeachment po nagsisimula sa isang reklamo na ihahain po ng isang congressman o kaya kanyang i-endorso. Kailangan po talaga miyembro ng Kongreso ang maghahain o mag-endorso ng reklamong inihain ng ibang tao. Dadaan muna yan sa Justice Committee ng Kongreso na magpapasya kung ito po ba ay sufficient in form and substance at kung meron nga tinatawag na probable cause na may nangyaring ang violation. Kung makapasa po sa Justice Committee, maaari na po itong iakyat sa plenaryo. Kung makalikom po ng 1/3 vote ng Kongreso para sa impeachment, ituturing na pong impeach or indicted ang isang opisyal. Pero tandaan po ninyo, impeached pa lamang, hindi pa siya convicted. Ilan ba yung 1/3 na yan? That's 105 votes mula po sa 313 congressmen. Madali bang makuha yan? Pero depende po sa mood ng Kongreso. Yun lang sa nakarang mga linggo kasi, sige ang high-profile na kiskisan ni VP Sara at mga miyembro ng Kongreso. Kaya't asahan po na walang masyado siyang makukuhang simpatsya sa mababang kapulungan. Pero tandaan din na itong impeachment ay isa pong political process lamang. Kung makita ng probable cause ang isang akusado, ito po'y base sa pananaw ng mga congressmen. Karamihan ay hindi naman mga abogado. Political process nga po ito. Ngayon, kung ma-impeach ang isang opisyal, iakyat na po ang Articles of Impeachment doon po sa Senado na siya naman ngayon tatayong hukuman. Kung presidente ang naharap sa impeachment trial, ang Chief Justice ang tatayong presiding officer sa impeachment trial. Ang kailangan po para ma-convict ang isang akusado ay 2/3 vote ng Senado. So kulang-kulang po mga 16 na boto mula sa Senado para sa conviction. Ang parusa ay maaaring censure o reprimand o di kaya ang pinaka-maximum po ay removal from public office and disqualification. Gaya nga po na nangyari kay Renato Corona. Bakit may ganitong prosesong politikal na hindi naman dumaraan sa tunay na hukuman? Isa po itong karagdagang paraan para matanggal ang isang mataas opisyal gamit ang mga kinatawan ng taong bayan, ang Kongreso at ang Senado. Bagamat iilan lamang sa kanila ay mga abogado, ang presumption po kasi sila po ay nagsisibing boses ng mamamayan. Wag lang sana malunod ang boses ng taong bayan sa mga laro ng politika. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.